Kabanata 18:21. Hindi na kailangan. Pagkatapos, binigyan ng isang malakas na lalaki si James. Lumitaw si James 20 metro ang layo sa isang iglap. Akala niya ay nakaiwas na siya sa atake ng lalaki. Gayunpaman, humarap sa kanya ang lalaki at ibinaba ang kanyang paa. Dumilim ang mukha ni James. At nagmamadaling itinaas ang kanyang braso para harangan ang pag-atake. Sa sandaling ang paa ng lalaki ay nakipag-ugnayan kay James. Naramdaman ni James ang isang nakakatakot na kapangyarihan na dumampi sa kanya. Sa isang iglap, pinalipad siya ng ilang metro ang layo habang ang malakas na enerhiya ay pinutol sa hangin. Umikot ang blood energy sa loob ng katawan ni James. At ramdam na ramdam niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang lalamunan. Sa pilitan niyang nilunok ang kanyang dugo at pinag-catalyze ang true energy para sugpuin ang marahas na blood energy. Not bad, nanatili ang lalaki sa kinatatayuan niya at tumingin kay James na may suot na solemn na ekspresyon. Mukhang totoo ang chismis. Ikaw talaga ang pinakakilalang martial artist sa iyong henerasyon. Ipaglaban mo ako ng buong lakas mo. Anak, kung hindi, ito na ang iyong huling pahingahan. Bagamat pinupuri ng lalaki si James, ramdam ni James ang malalamig na balak na patayin ang kanyang mga mata. Hindi niya naranasan ang ganitong pakiramdam sa loob ng maraming taon. Dumilim ang mukha ni James. Hindi niya gustong makipag-away sa hindi kilalang lalaki na ito. Huminga siya ng malalim at inayos ang sarili. Sabi, "Sorry, wala akong oras para dito. Humanap ka ng ibang mapaglalaroan." "Maglalaro," ngumisi ang lalaki. "Anak, sa tingin mo pinaglalaroan kita?" Habang sinasabi niya iyon ay humarap siya kay James sa bilis ng kidlat at hinampas ang kanyang mga kamao. Hindi nais ni James na ipagpatuloy ang labanan. Ngunit siya ay ganap na alerto. Nagmamadali siyang umiwas sa atake. Boom! Nalampasan ng pag-atake ng lalaki ang target nito at tumama ito ng malakas sa lupa. Agad na lumitaw ang isang bunganga na ilang metro ang lalim. Umikot ang alikabok, at naging abo ang mga bato sa paligid. Anong kapangyarihan? Huminga ng malalim si James. Sino ito? Paano siya nagkaroon ng ganoong lakas? Bakit niya sinubukang harapin siya ng hampas ng kamatayan kahit na hindi pa niya ito natatawid? Habang si James ay nawala sa pag-iisip, ang lalaki ay hamampas muli. "Damn you!" Galit na galit si James. Kahit na siya ay umatras sa mga bundok at hindi na inaalala ang kanyang sarili sa mga gawain ng sinaunang martial world. Hindi siya natatakot na gumamit ng karahasan. Ngayong niloloko na siya ng lalaking nasa harapan niya. Galit na galit siya. Hinampas niya ng kamao. Boom! Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Agad na pinalipad ang lalaki. Kasabay nito, ang mga alon ng labanan ay gamutay-guti sa hangin. At ang kalsada ay nawasak. Ang lalaki ay pinalipad ng ilang metro bago niya tuluyang nalihis ang galaw ni James. Ikinuyong niya ang brasong namamanhid at ngumiti ng pilyo. "Mas ganon, bata, maghanda ka. Gagamitin ko na ang buong lakas ko." Pagkatapos niyang magsalita ay kinarga niya si James. Sa isang iglap, humarap siya kay James at tumalo ng ilang metro sa ere. Pagkatapos, inilunsad niya ang isang malakas na sipa kay James. Dumilim ang mukha ni James. At ikinuyong niya ang kanyang mga kamao. Inihanda ang sarili sa impact. Pagkatapos, nagsalubong ang kanilang mga pag-atake. Boom! Binaluktot ng malakas na alon ang espasyo. Bumagsak si James sa lupa. Habang pinalipad ang lalaki. Gayunpaman, halos kaagad, inipon niya ang kanyang sarili at muling sumugod kay James. Pinigilan ni James ang sarili sa pagbagsak sa lupa at sinalubong muli ang pag-atake ng lalaki. Nagpapatuloy ang labanan. Ayaw ni James na makipaglaban sa isang estranghero. Gayunpaman, masyadong itinulak ito ng lalaki.
Agad niyang nakatalyze ang true energy at sinalubong ang pag-atake ng lalaki. All these years, naging abala siya sa pagsasaliksik ng lahat ng uri ng martial arts. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na subukan ang mga bagay sa larangan ng digmaan. Ngayon, ang isa ay nagpakita ng sarili. Ang larangan ng digmaan ay hindi masyadong malayo sa ating tinitirhan ni James. Sa kabutihang palad, ito ay mga tiwangwang na bahagi kung saan walang nakatira. Sa tiwangwang na lugar na ito, kumikislap ang mga anino, at umiikot ang alikabok. Boom! Muling nagbanggaan si James at ang mga kamao ng lalaki. At agad na pinalipad ang lalaki. Nanghina ang kanyang braso, at hindi na niya maitaas ang kanyang braso. Bago pa man siya makaipon ay nasa harapan na niya si James. Pagkatapos, sa isang kisap mata, ang kanyang dibdib ay tinamaan. At siya ay bumagsak ng husto sa lupa. Damn it! Nagmura ang lalaki. Tumalon siya mula sa lupa. Naglabas ng nakakatakot na aura. Naapektuhan ng aura ang paligid. At umiikot ang alikabok. Pagkatapos, sinugod niya si James. Sumabak sa malapitang labanan ang dalawa. Sa nakalipas na ilang taon, ginagamit ni James ang paraan ng paghinga ng lunar at terra art upang sumipsip ng Empyrean spiritual energy na nagpalakas sa kanyang istruktura ng katawan. Hindi lamang iyon, ngunit gagawin din niya, ubusin ang mga halamang gamot. Sa gayon ay pinahihintulutan ang kanyang pisikal na kakayahan na tumaas. Hinarang niya ang mga pag-atake ng lalaki. Samantala, makatanggap ng ilan sa mga suntok ni James. Ang lalaki ay nagsimulang sumure-sure paatros. Siya ay nasugatan, at may mga bakas ng dugo sa kanyang mga labi. Nagmamadali siyang umiwas at itinaas ang kanyang espada. Sa sandaling hinugot niya ang espada. Isang walang hugis na sword energy ang nagpalabas ng malakas na enerhiya na nagtulak kay James na sumure-sure paatros. Pagkatapos, inikot ng lalaki ang kanyang katawan, at isang malakas na sword light ang bumungad kay James. Hinampas ni James ang kanyang kamao, at nagkatotoo ang true energy, na humarap sa pag-atake ng lalaki. Then, nawala siya ng walang bakas. Saan siya pumunta? Natigilan ang lalaki. Naramdaman niya ang nakakatakot na aura mula sa kanyang likuran. Walang pag-aalinlangan. Lumingon siya at naglaslas. Gayunpaman, nagawang hawakan ni James ang kanyang espada gamit lamang ang dalawang daliri. Then, nagpapuwersa siya. Basag. Naputol ang espada sa kalahati. Sabay hampas ng kamao niya. Malakas na enerhiya ang naipon sa kanyang kamao habang hinahampas niya ang dibdib ng lalaki, na nagpalipad at bumagsak ng husto sa lupa. Ang lalaki ay samuka ng isang subo ng dugo. Dahan-daang naglakad si James palapit sa kanya. Nagmamadaling bumangon ang lalaki. Nawala na ngayon ang kanyang nabuong ekspresyon at napalitan ng takot at gulat. Nakarinig siya ng mga usap-usapan tungkol kay James na kinikilala bilang isang henyo ng kanyang henerasyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganito kalakas siya. Humakbang si James. Kabanata 18:23. Napaatras ang lalaki. Maya-maya, nakarating siya sa isang puno. Sumandal siya sa puno at naalarma siyang pinandilatan si James. Tumingin sa kanya si James at binigkas ang bawat salita. Bibigyan kita ng pagkakataong magsalita. Sino ka? Huminga ng malalim ang lalaki at pilit na kinalma ang sarili. Pagkatapos, tumingin kay James, na nakakunot noo sa kanyang mukha. Sinabi niya, hindi mo ako manggahas na patayin. James, ano kaya ang iniisip mo? Nagdilim ang ekspresyon ni James. Dahil lang sa hindi siya nakikialam sa mga gawain ng iba. Hindi ito nangangahulugan na siya ay natatakot. Nang maramdaman ang kanyang layuning pumatay, nanlamig ang dugo ng lalaki. My name's Damian Lamar, I'm a disciple of the Void Sect. Pakilala ng lalaki. Ang Void Sect
Natigilan si James. Narinig na niyang binanggit ni Callan ang Void Sect noon. Isa itong sekta na lumitaw nang wala saan ilang araw lang ang nakalipas. Bagaman ito ay isang bagong tatag na sekta, naglibot ito sa paghamon ng iba't ibang sinaunang martial artist at tinalo sila. Noon, hindi niya ito pinansin. Hindi niya inasahan na may isang taong mula sa sekta na humarap sa kanya at hamanin siya sa isang tunggalian. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Tinanong niya, anong uri ng sekta ito? Saan nagmula ang Void Sect? Bakit mo ako hinamon? Pinunasan ni Damian ang bakas ng dugo sa kanyang mga labi at pinag-catalyze ang true energy para sugpuin ang marahas na blood energy sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos, tumingin siya kay James na may pilyong ngisi sa kanyang mukha. Ang isang hamak na lalaki na tulad mo ay walang karapatang malaman ang tungkol sa Void Sect. James Caden, inaamin ko na mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko. Gayunpaman, isa lang akong ordinaryong disipulo ng Void Sect. Marami pang iba na mas malakas kaysa sa akin. Maghintay ka lang. Magkakaroon ng mas makapangyarihang mga miyembro ng Void Sect dito na hamanin ka. Pagkatapos, kinaladkad ni Damian ang kanyang katawan at tumalikod para umalis. Naikuyong ni James ang kanyang mga kamao. Sa pagkakataong iyon, gusto niya itong patayin. Damian Lamar, isang disipulo ng Void Sect. Ang lalaking ito ay nagtataglay ng napakalaking lakas. Kahit na hindi pa niya maabot ang threshold para sa ika-9 na ranggo. Umakyat na siya sa ika-9 na hagdan. Kahit na sa mga sinaunang martial artist ng Solin, isa siya sa pinakamakapangyarihang individual. Huminga ng malalim si James at pilit na pinipigilan ang kanyang balak na patayin. Dahil wala siyang alam tungkol sa Void Sect, hindi siya dapat kumilos ng walang ingat. Kung tutuusin, malalagay siya sa malaking problema kung mag-provoke siya ng mas malalawak na kaaway. Kaya, pinanood niyang umalis si Damian. Pagkaalis niya ay sumulpot si Callan. James, Ma'am, napatingin si James sa papalapit na si Callan. Sabi ni Callan, dali-dali akong pumunta dito after sensing a battle. Nung nakita kong nag-aaway kayong dalawa, ako, nakatingin lang sa malayo. Hindi ko inaasahan na darating din ang Void Sect para sa iyo. Dahil narinig ni Callan ang pag-uusap ni James kay Damian. Alam niya na si Damian ay isang disipulo ng Void Sect. Nagtataka siyang nagtanong, ano ba talaga ang Void Sect? Bahagyang umiling si James at nagtanong, Callan, mas alam mo pa kaysa sa akin. Bakit hindi mo sasabihin sa akin ang tungkol sa mga aksyon ng Void Sect sa Sol nitong nakaraang araw? Mag-uusap tayo habang naglalakad. Magiliw na kilos ang ginawa ni Callan. Samantala, napalingon si James sa kanyang sasakyan sa kalayuan. Dahil nasira ang kalsada, hindi na siya makapagmaneho. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At ang Primordial Dragon Blade ay lumipad papunta sa kanya. Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay. Sumunod siya malapit sa likod ni Callan. Ni Callan, kahit na sinabi na kamakailan ay lumitaw ang Void Sect. Hinamon nila ang maraming sekta. Una nilang pinuntahan ang Sylvan Sect. Pagkatapos ay ang Heaven and Earth Sect. At panghuli ang Mount Thunder Sect. Lahat ay natalo. Ang lalaking tinatawag na Damian ay napakalakas din. Ang sinumang iba pang martial artist sa 9th Sphere ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Nakakalungkot lang na nakilala kanya. Nang marinig ito, tanong ni James, si Damian ba ay sumunod sa ibang mga sekta o may iba pa bang katulad niya doon? Sabi ni Callan, I think naghiwalay sila. Pagkatapos ng lahat, nagawa ng Void Sect na hamanin ang maraming sekta at pamilya at nagwagi. Nang marinig ito, nanlamig ang gulo ni James. Kung iyon ang kaso, ang Void Sect ay isang puwersa na maaaring magsimula alang. Kabanata 1824, ang Void Sect ay talagang isang mabigat na puwersa.
Kahit isang ordinaryong alagad ay nagpakita ng gayong lakas. Naguguluhan. Bumulong si James. Sino ba talaga sila? Umiling si Callan. Hindi ko rin alam. Maaari mong tanungin ang omniscient deity kung gusto mong malaman pa. Dahil mas matagal siyang nabuhay kaysa sa atin. Hindi pa banggitin na naruroon siya sa halos lahat ng mahahalagang kaganapan sa kasaysayan. Dapat alam niya tungkol sa Void Sect. Ma'am, tumango si James. Ibinahagi niya ang parehong opinyon. Gayunpaman, dahil ang Void Sect ay hindi pa tumawid sa linya, maaari niyang isantabi ang mga ito sa ngayon. Bumalik ang dalawa sa nayon. Pagbalik, nagmamadaling tinungo ni James ang kanyang taniman. Dahil 1 o 2 araw pa lang siya umalis. Ganoon pa rin ang laki ng prutas. Gayunpaman, ito ay mas mapula at mas kaakit-akit kaysa dati. Kailangang pigilan ni James ang pagnanasang lunukan ito ng buo. James, binantayin kung mabuti ang iyong mahalagang halaga sa nakalipas na 2 araw. Walang dumating para magnakaw nito. Napangiti si Callan. Salamat pare. Nagpasalamat si James. Ngayon, kailangan na lang niya ng damo para mamunga para tumawid sa ika-9 na ranggo. Dahil hindi ninais ni James na may mangyari na hindi inaasahan. Nanatili siya sa nayon at binabantayang mabuti ang damo. Araw-araw, pinagmamasdan niyang mabuti ang mahiwagang prutas. Gayunpaman, ang laki ng prutas ay tila nananatiling eksaktong pareho. Hindi naman nagmamadali si James kaya matiyagang naghintay. Habang naghihintay, hindi siya nag-aksaya ng oras bagkus ay nag-practice siya ng martial arts. Tuwing umaga, pupunta siya sa courtyard at sumisipsip ng Empyrean spiritual energy na lilito lamang sa dapit hapon. Hindi nagtagal, lumipas ang 2 linggo. Sa nakalipas na 2 linggo, malapit nang makipag-ugnayan si James kay Thea. Walang kaganapang nangyari sa kanya. Ano ba, James? 2 linggo na ang nakalipas. Bakit hindi ka pa bumabalik? Bulong ni Thea sa telepono. Nakangiting sabi ni James. Babalik ako kaagad. Pangako. Nakayuko siya at sinusuri ang prutas. Kahit na lumipas ang 2 linggo, ang laki ng prutas ay nanatiling pareho. Naunawaan kaagad ni James na dumating na ang oras para mamitas siya ng prutas. Thea, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Pumitas agad ako ng prutas. Babalik ako sa tabi mo kapag naubos ko na ito at tumawid sa ika-9 na ranggo. Don't worry, andyan ako kapag nanganak ka. Kailangan pumunta sa ospital para sa check-up. Binaba ko na. Ibinaba ni Thea ang telepono. Samantala, inilapag ni James ang kanyang telepono at tiningnan ang mahiwagang prutas. Matapos mag-alinlangan saglit, pumitas siya ng prutas. Kaagad, ang Empyrean spiritual energy sa loob ng misteryosong damo ay naubos. At nagsimula ang damo. Nalalanta sa loob lamang ng 1 minuto. Ang damo ay nalanta. Ano? Napatulala si James. Seryoso ba itong nalanta ng ganoon lang? Nang tingnan niya ang pulang prutas na kasing laki ng hinlalaki. Bumulong siya. Magandang bagay ito. Sa palagay ko, umaasa ako sa bagay na ito. Ay makakatulong sa akin na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa ika-9 na ranggo ng sabay-sabay. Hawak ang prutas sa kanyang kamay. Bumalik si James sa loob at umupo sa isang lotus position. Matapos mag-alinlangan saglit, ibinuka niya ang kanyang bibig at nilunok ng buo ang prutas. Sa sandaling kinain niya ang prutas. Napuno ng halimuyak ang kanyang bibig. Pagkatapos, isang mainit na agos ang kumalat sa buong katawan niya. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pores ni James. At dahan-dahan siyang lumutang sa hangin. Kasabay nito, ang isang pulang sinag mula sa loob ng kanyang katawan. Kabanata 18:25. Nang marinig ang ingay, nagmamadaling tinungo ni Callan si James. Sa sandaling dumating siya sa courtyard.
Nakita niya si James na lumulutang sa hangin. At ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng pulang sinag. Anusa, natigilan si Callan. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata at pinag-catalyze ang lunar at terra arc upang mabilis na maabsorb ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ang Empyrean spiritual energy na tinataglay ng misteryosong prutas ay sobrang puro at marilag kaya napatulala si James. Kung ang Empyrean spiritual energy na hinihigop ni James tuwing umaga ay isang patak ng hamog sa umaga. Kung gayon ang Empyrean spiritual energy na taglay ng prutas ay parang malawak na karagatan. Matapos ubusin ni James ang mahiwagang prutas, sinimulan niya ang pagpino at pagsipsip ng Empyrean spiritual energy upang madagdagan ang kanyang true energy. Kasabay nito, sa Takriris, naka-golden robe si Sky habang nakaupo sa main hall ng kanyang palasyo. Sa ibaba niya ay isang babaeng mukhang kaakit-akit na nagpapakita ng mahusay na karisma. Bumaba ang tingin ni Sky kay Maxine na may pagkadismaya. Sabi niya, "So ito ang ideya na naisip mo." Tumango si Maxine at sinabing, "Tama, kamakailan." Ang Void Sect ay tumagos sa sinaunang martial world na parang ipoipo. Kahit na ang mga kakila-kilabot na sekta tulad ng Sylvan Sect, Heaven and Earth Sect, at Mount Thunder Sect, ay natalo. Ang tanging pagkakataon na nabigo sila ay noong lumaban sila kay James. Ito ay hindi na isang lihim si James ay nagtataglay ng napakalaking lakas. Minsan, hinala ko pa na ang lakas niya ay higit pa sa iyo. Buti na lang at may takom siyang Achilles Thea Callahan. Hindi pwede. Tinanggihan siya ni Sky. Sinabi, "I don't see myself as an upright person. Pero kilala ko pa rin si James. Ngayon, hinihiling mo sa akin na gumawa ng isang hakbang laban sa isang buntis. Kung kumalat ang balitang ito, gagawin akong katatawanan ng mundo." Ngumisi si Maxine at sinabing, "I'm not asking you to murder Thea or what. Kailangan mo lang siyang imbitahin dito sa Takriris. Susundin ni James ang bawat utos mo kung i-hostage mo si Thea at ang anak nila." Nang marinig ito ni Sky ay nawalan ng malay. Kamakailan lamang, ang Void Sect ay kumilos ng masyadong walang kabuluhan. Ito ay nagpapakita ng masama sa kanya ang taong nagpahayag ng kanyang sarili bilang pinakadakila sa mundo. Napaisip siya at nagtanong, "Ano ang plano mo?" Ni Maxine, "Naiintindihan ko na si James ay kasalukuyang nasa closed-door meditation sa isang malayong maliit na nayon. Samantala, kasalukuyang nasa Kensington si Thea. Kahit na hindi siya sinabihan ng ordinaryong tao, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa iyo ngayong buntis siya. Banta mo siya ng kaunti at gagawa siya ng kompromiso para protektahan ang kanyang malapit ng ipanganak ang sanggol." Suhestyon ni Maxine, "Walang magagawa si James kundi sundin mo kung i-hostage mo si Thea dito sa Takriris. Bukod pa rito, maaari mong patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato sa pamamagitan ng pagpapalaban ni James sa Void Sect para sa iyo." Nakikita ko, mukhang magandang ideya iyon. Sandaling pinag-isipan ni Sky ang bagay na iyon. Naniniwala siya na tama ang ideya ni Maxine. Bagamat kasuklam-suklam sa kanya na gumawa ng gayong masamang gawain. Ito ang pinakamahusay na magagamit sa opsyon. Ang Void Sect ay nagngangalit at malapit ng talunin ang bawat makapangyarihang martial artist. Ang tanging pagkakataon na nagkamali sila ay noong pinili nilang hamunin si James sa isang labanan. Bukod dito, ipinakalat ng Void Sect na babalik sila para hamunin muli si James. "Sige, pupunta agad ako sa Kensington." Sa isang kisap mata, nawala si Sky ng walang bakas.
Bahagyang ngumiti si Maxine nang tumalikod na siya para lisanin ang Tacrieres Palace. Makalipas ang isang araw, ipinakita si Maxine sa main hall ng Jepire Palace. Nangunguna ang isang binata na nakasuot ng dragon robe. Tumingin siya kay Maxine nang walang pag-aalinlangan at sinabing, "Maxine, bakit ka na parito? Apo, narinig ko na ang Sky ay nagnanais na gumawa ng hakbang laban sa Void Sect. Gayunpaman, dahil natatakot siya sa sobrang lakas ng Void Sect, plano niyang dukutin si Thea at gamitin para pilitin si James na lumaban sa Void Sect." Mahinahong sabi ni Maxine. "Ano?" Agad na tumayo si Thomas. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at naglabas siya ng layuning pumatay. "Maldita ka, Sky! Ang lakas ng loob mong gumawa ng hakbang laban sa isang miyembro ng Cadence. Lolo, laban sa atin ang panahon. Kung hindi ako nagkakamali, ngayon pa lang dapat nakarating si Sky sa Kensington." Nag-aalalang sabi ni Maxine na parang nag-aalala talaga sa kaligtasan ni Thea. Samantala, sa Grand Villa ng Callahan sa suburbs. Isa itong engranding villa na espesyal na itinayo ng mga Callahan kung saan naninirahan ang pinakamahalagang miyembro ng pamilya. Sa sandaling iyon, nakaupo si Thea sa isang armchair sa looban ng villa. Hawak ang isang libro sa prenatal education sa kanyang kamay. Binasa niya ang libro ng malakas. Boom! Biglang bumukas ang pinto. Napatayo kaagad si Thea na sumugod sa grupo ng mga hindi kilalang lalaki sa compound. Isang lalaki ang makikitang tumatalon at pasuray-suray na pumasok. Ang lalaki ay si David, na ang mukha ay bogbog. Matapos tumakbo sa looban, dali-dali siyang sumugod kay Thea at nagtago sa likod nito. Tulungan mo ako." "Thea." Sumenya si Thea para kumalma siya. Then, she remained where she stood and stared at the unwelcome dagdag guests. Ilang lalaki ang lumapit kay Thea na may pilyong ngisi sa mga labi. "Sino ka?" Nagdilim ang mukha ni Thea. At sinabi niya, "Ito ang tirahan ng mga Callahan." Nakangiting sabi ng nasa gitnang gulang na lalaki. "Alam ko, ikaw dapat si Thea. Please, sundan mo kami." Sa pagtingin sa mga hindi katanggap-tanggap na panauhin, si Thea ay nagkaroon ng masamang premonition. She said coldly, "Umalis ka na agad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari." Sa sandaling iyon, dahan-daang pumasok ang isang lalaki sa looban. Nakasuot siya ng puting robe at may composed expression sa mukha. "Sky." Nang makita ang lalaki ay namutla ang mukha ni Thea. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang braso. At isang espada ang lumipad papunta sa kanya mula sa kanyang silid sa ikatlong palapag. Hawak ang malevolent sword sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Sky nang may pagdududa. Humarap si Sky sa kanya at binigkas ang bawat salita. "Thea, I'm here to make a request of you. Mangyaring sundan ako pabalik sa Tacrieres. Huwag mo akong gawing karahasan. Inaamin ko na kahanga-hanga ka. Ngunit wala kang pagkakataon laban sa akin. At saka, gaya ng sinabi mo, ito ang tirahan ng mga Callahan. Kapag sumiklab ang away dito, maraming inosenteng buhay ang mawawala. Baka mawala pa ang anak mo." Mahinahong wika ni Sky. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Thea. Tumingin siya kay Sky at nagtanong, "Ano ang ibig sabihin nito?" "Sky, ang mga Callahan ay hindi kailanman nagalit sa iyo. Anong ginagawa mo dito? Kunin mo siya." Agad namang nag-utos si Sky. Agad namang nag-espadahan ang kanyang mga nasasakupan. Sa sandaling iyon, lumabas si Lex at ang iba pa sa villa.
Nang makitang hawak ni Thea ang malevolent sword sa kanyang kamay at nakipag-away sa isang grupo ng mga armadong lalaki. Natigilan sila. Mabilis na lumapit si Lex sa kanila at bamulong. Ito ang tirahan ng mga kalahan. How dare you? Pinigilan siya ni Thea sa oras. Lolo, bumalik ka na sa villa. Ipauwi sa akin ang lahat. Thea, tawagan mo si James. Habang sinasabi niya iyon, sinakuban niya ang malevolent sword. Alam niyang hindi siya papayag na magkaroon ng labanan dito. Si Sky ay isang 9th rank Grandmaster. Kaya hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Bukod dito, ang mga kalahan ay tiyak na kaladkarin sa labanan. Isa pa, buntis din siya. Hindi niya kayang ipagsapalaran ang pagkawalan ng kanyang anak. Tumingin si Thea kay Sky at sinabing, I can live with you. Gayunpaman, kailangan mong sabihin sa akin ang dahilan. Ito ay wala sa iyong pag-aalala. Take her away. Malamig na utos ni Sky. Lumapit ang ilang lalaki kay Thea at sinabing, pakiusap, sundan mo kami. No choice si Thea kundi sumunod. Kayong mga B***starred. Dudurugin ko kayo. Isang batang kalahan ang sumugod sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling humakbang siya pasulong. Agad siyang napaatras at bumagsak ng husto sa lupa habang sumusuka ng isang subo ng dugo. Noon, umalis na si Thea kasama si Sky. Samantala, mabilis na inilabas ni Lex ang kanyang telepono at tinawagan si James. Bagamat dumaan ang tawag, walang sumasagot sa telepono. Paulit-ulit siyang tumawag, ngunit sa kabila ng maraming pagtatangka, walang tumatawag sa telepono. So, he opted to send James a message. Something bad happened. James. Dinukot si Thea. Bumalik kaagad sa Kensington. Nagtipon para sa isang pulong ang mga miyembro ng Calahans. Lolo, sino ang dumukot kay Thea? Tanong ni Tommy. Malungkot ang ekspresyon ni Lex. Ngayon na ang mga Calahan ay naging isang sinaunang Marshall family. Siya ay naging malapit sa mas malawak na sinaunang Marshall world. Kaya alam niya ang isa o dalawang bagay. Narinig niya ang napakalaking presensya at impluwensya ni Thea sa sinaunang Marshall world. Dahil kusang umalis si Thea kasama ang mga lalaki. Habang tumatakbo ito ay ang lalaki ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Lolo, may nakita akong video. Binuksan ng isang bata ang isang video at sinabing, siya si Sky, ang kasalukuyang sect leader ng Celestial Sect at gayon din ang Emperor ng Tacrieres. 2 linggo na ang nakalipas. Nakipaglaban siya sa omniscient deity sa Mount Kirkton at natalo siya. Kaya, siya ang pinakadakila sa mundo ngayon. Nang marinig niya ito, nanlambot ang katawan ni Lex. At bumagsak siya sa sofa. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi niya, ano ang nangyayari? Kailan natin na-provoke si Tacrieres? Bakit nila inalis si Thea? Anong balak niya? Inilabas niya ulit ang phone niya at tinawagan si James. Gayunpaman, hindi natuloy ang tawag. Ang mga Calahan ay nasa isang panic mode pagkatapos ng pagdukot kay Thea. Makalipas ang isang araw, dumating si Thomas sa Kensington kasama ang mga tagapag-alaga ng Jaipur sina Tobias at Lupjan. Sa foyer ng villa ng mga Calahan, Thomas, ngumuso si Lex habang sinasabi, si Thea ay dinukot ni Sky. Kailangan mo siyang iligtas. Damn it! Binasag ni Thomas ang mesa, na nagkapira-piraso. Huminga siya ng malalim para piliting pakalmayan ang sarili. Then, looking at Lex, he said, don't worry, ibabalik ko si Thea ng ligtas. By the way, nasaan si James? Sabi ni Lex, maraming beses ko siyang tinawag pero walang sumasagot sa telepono.
Ma'am, walang pakialam si Thomas kay James. Kailangan niyang pumunta kay Tacreres at ibalik si Thea. Alam niyang malapit ng mangganganak ang anak ni Thea. At hindi siya papayag na may mangyari pang aksidente. Sino ang mangangahas na saktan ang Kayden bloodline? Tumayo siya at tumalikod para umalis. Habang si Tobias at Lupjan ay sumunod malapit sa likuran. After leaving the Callaghan's villa, Tobias said, "Your Majesty, paano nalaman ni Maxine na malapit nang lumipat si Sky kay Thea? Ito ay walang katuturan. Wala tayong oras para dito. Tobias, ang aming prioridad ay pumunta kaagad sa Tacreres," sabi ni Thomas. Wala siyang panahon para tanungin kung paano nalaman ni Maxine ng maaga. Sa tabi ng kanyang entourage, mabilis siyang nagtungo kay Tacreres. Makalipas ang isang araw sa Tacreres. Ang Tacreres ay orihinal na isang maliit na bansa sa alitan sibil. Sinamantala ni Sky ang pagkakataon at kinuha ang kontrol sa bansa sa pamamagitan ng pagpapakilos sa mga disipulo ng Celestial Sect. Sa maikling panahon, itinatag niya ang kabisera at nagtatayo ng palasyo. Ang palasyo ay isa lamang ordinaryong sinaunang gusali. Maraming armadong gwardya ang nagpapatrolya sa lugar. Pagkatapos, lumitaw si Sky kasama sina Tobias at Lupjan. Sinong nandyan? Napukaw ang atensyon ng mga gwardya ng palasyo sa hitsura ni Thomas. Agad na pinalibutan ng 12-dosenang mga gwardya ng palasyo ang kanilang tatlo. Swish! Swoosh! Sa isang iglap, ang mga gwardya ng palasyo ay nakahiga sa isang pool ng dugo. Dahil masyadong maliksi ang kanyang paglalakad, hindi nakareact sa oras ang mga gwardya ng palasyo. Sa oras na napagtanto nila kung ano ang nangyayari, ang kanilang mga leeg ay laslas, at sila ay bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, na-trigger ang alarma, bumukas ang tarangkahan ng palasyo, at hindi mabilang na mga sundalo ang sumugod palabas. Hawak ang isang espada sa kanyang kamay. Si Tobias ay naglaslas ng kanyang espada. Sa isang iglap, napatay ang mga sundalo. Kasabay nito, nakikipag-usap si Sky sa isang magandang babae sa isang silid sa looban ng palasyo. Kumatok, kumatok, kumatok. May kumatok sa pinto. Nagmumura. Tinulak ni Sky ang babae sa kandangan niya at nagbihis. Pagbukas ng pinto, pinandilatan niya ang nakaluhod na lalaki sa labas ng courtyard at pinagsabihan siya. Ano ang nangyayari? Kamahalan, mayroon kaming mga nanghihimasok. Sinong malalakas loob? Ako ito. Isang boses ang nagmula sa kanyang likuran. At napalingon si Sky. 3 tao ang lumapit sa kanya. Nangunguna si Thomas. Na galit na umungol. How dare you, Sky? Ano sa tingin mo ay maaari kang pumili ng isang Kayden ayon sa gusto mo? Nang makita si Thomas, lumapit si Sky sa kanya habang malamig na sinabi. Nagtataka ako kung sino iyon. Kaya ikaw, Thomas Kayden, Emperor ng Jepira. Ano sa tingin mo ang ginagawa mong diretsyo sa aking palasyo? Hindi ka ba natatakot na baka ganoon din ang gawin ko sa iyo? Putol ng creepy. Nasaan si Thea? Tanong ni Thomas. Kaya pumunta ka para sa kanya. Malamig na sabi ni Sky. Oo, ako ang kumuha sa kanya. Pero anong magagawa mo para pigilan ako? Seryoso niyang sinabi na para bang wala siyang pakialam sa opinyon ni Thomas. Dapat may death wish ka. Itinaas ni Thomas ang malignant sword. At ang walang ano na sword energy ay pinutol sa hangin. Iniwasan ni Sky ang kanyang atake. Kaagad, ang gusali sa likuran niya ay naging mga durog na bato. Lumitaw si Sky 100 metro ang layo at pinandilatan si Thomas. Nagdilim ang kanyang ekspresyon.
At malamig na sinabi niya, pupututin kita. Pagkatapos, sinugod niya si Thomas. Kaagad, si Tobias at Lupjan, na nasa likod ni Thomas sa lahat ng ito, ay humakbang pasulong at pinalihis ang pag-atake ni Sky. Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Boom! Ang malakas na enerhiya ay sumambulat at nawasak ang palasyo. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga katawan ang nakahiga sa lupa na hindi gumagalaw. Napaatras si Sky, habang sina Tobias at Lupjan ay pinalipad at bumagsak ng husto sa lupa. Nang masaksihan ang pagkawasak ng palasyo at marinig ang masakit na hiyawan ng mga nasugatan, nagdilim ang mukha ni Sky. Ito ay pansamantalang palasyo para kay Sky. Ngunit ito ay lamang sa kanyang kapangyarihan at impluwensya. Ngayon, nawasak ang lahat. Kung kumalat ang balitang ito, gagawin siyang katatawanan ng mundo. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao sa galit. How dare you, Thomas? Itinutok ni Thomas ang malignant sword kay Sky. Kahit na siya ay isa lamang half-saint, siya ay immortal. Dahil dito, hindi siya natatakot kay Sky. Isang 9th-ranked Grandmaster. Sa lahat, malamig niyang sinabi, kung hindi mo ibibigay sa akin si Thea, lilipulin ko si Takriares at lahat ng mga mamamayan nito. Ikaw, galit na galit si Sky. Gayunpaman, hindi siya nag-alinlangan sa kanyang lakas. Kung tutuusin, talagang may kakayahan si Thomas na gawin ito. Bagamat tiwala siyang kaya niyang talunin si Thomas. Ang kanyang kuta kay Takriares ay mapapawi kung sumiklab ang labanan. Hindi ninais ni Sky na mangyari ito. Kahit na ang Takriares ay isang maliit at hindi gaanong kahalagahan ng bansa sa entablado ng mundo. Binalak niyang gamitin ang Takriares bilang isang foothold upang masakop ang mga teritoryo at palawakin ang bansa sa nakikita sa planeta. At marahil ay nag-iisang natitira sa mundo. Thomas, kumilos ka na naman. At si Thea at ang kanyang anak ay mamamatay na. Tumingin si Sky kay Thomas na may ngiti sa labi. Halos nandito na si Thomas ay dinukot niya si Thea. Ito ay malamang na pinahahalagahan ni Thomas si Thea at ang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa kasalukuyan, hindi niya nais na labanan si Thomas sa kanyang sariling teritoryo dahil sa takot na sirain ito. Ang populasyon ng Takriares ay nasa milyon-milyon lamang. Kung sila ay mapahamak, magiging halos imposible para sa kanya na paunlarin ang bansa. Ikaw, galit na galit si Thomas. Lugi siya, hahaha. Sa pagkakataong iyon, isang tawa ang bumalot. Napalingon ang lahat, ang prinsipe ng Orchid Mountain. Namutla ang mga mukha ni na Thomas, Sky, Tobias, at Lupjan. Pagtingin sa prinsipe ng Orchid Mountain, nagdilim ang mukha ni Sky habang sinabi niya, anong ginagawa mo dito sa Takriares? Prinsipe ng Orchid Mountain. Lumitaw si Langston ng ilang metro sa taas. The moment he took a step forward, nasa lupa na siya bago si Sky. Tumingin siya kay Sky at malamig na sinabi, nagpunta ako dito para mamasyal. Siyempre, Sky, masyado mo nang itinulak ito sa pagkakataong ito. Sa tingin mo ba ay magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil sa natalo mo lang ang omniscient deity? How dare you make move on Thea Callahan? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Malamig na sabi ni Sky. Nandito si Thomas dahil asawa ng apo niya si Thea. Bakit nandito rin si Prince of Orchid? Ano sa tingin mo? Napangiti ng mahina si Langston. Whoosh! Sa isang kisap mata, humarap siya kay Sky. Pambihira ang kanyang bilis. At sa oras na napagtanto ni Sky kung ano ang nangyayari, huli na ang lahat. Nararamdaman niya ang nakakatakot na pressure na nagpahirap sa kanya sa paghinga.
Sinubukan niyang i-catalyze ang true energy para labanan ang pressure. Gayunpaman, sa sandaling na-catalyze niya ang true energy, isang matinding sakit ang nagmula sa loob ng kanyang katawan. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo habang nilalamon siya ng takot. Kahit na ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang ang pinakadakila matapos talunin ang omniscient deity. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban kay Langston. Pasimpleng itinaas ni Langston ang kanyang braso at ipinatong ang kanyang palad sa dibdib ni Sky. Sa isang iglap, napalipad si Sky at bumagsak ng husto sa lupa. Nasamukan ng isang subo ng dugo. Pagkatapos hampasin si Sky, binigkas ni Langston ang bawat salita. Narito ang munting aral para sa iyo. Kung uulitin mo ang iyong pagkakamali, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Pagkatapos, sumulyap si Langston kay Thomas at sa iba pa bago tumalikod para umalis. Ano? Napatulala si Thomas. Alam niya ang lakas ni Sky. Bagamat masasabi niyang sinasadyang mawala sa kanya ang omniscient deity. Naniniwala siya na walang power disparity sa pagitan ng mga 9th rank martial artist na ito. Ngayon, gayunpaman, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Sky laban sa prinsipe ng Orchid Mountain. Anong klaseng lakas ang taglay niya? Pagkaalis ni Langston, dahan-daang bumangon si Sky mula sa lupa. May mga baka ng dugo sa kanyang labi. At may lumabas na ugat sa kanyang leeg. Paanong nangyari ta? Paano siya magiging ganito kalakas? Hindi siya makapaniwala. Bagamat natalo niya ang omniscient deity, na nabuhay ng 2,000 taon. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban kay Langston. Sir Caden. Isang pamilyar na boses ang dumating. Pagkatapos, lumapit sa kanila ang isang buntis na nakasuot ng sobrang laki ng sando. Si Thea pala, Kabanata 1830. Nang makitang ligtas at maayos si Thea, nakahinga ng maluwag si Thomas. Then, lumapit siya sa kanya at tinanong, "Ayos ka lang ba, Thea?" Bahagyang umiling si Thea at sinabing, "Okay lang ako. Ang prinsipe ba ng Orchid ang nagligtas sa iyo?" Nagtatakang tanong ni Thomas. Bahagyang tumanggaw si Thea at sinabing, "Oo, hanap niya ako." Pagkatapos niyang magsalita ay sinulyapan niya si Sky na dismayado. Nasaksihan niya ang buong kanina mula sa malayo. Hindi inaasahan ni Thea na napakalakas ni Langston na kahit si Sky, isang 9th rank Grandmaster, ay hindi nakipagsapalaran laban sa kanya. Tumingin si Sky kay Thea na may madilim na ekspresyon. Originally, plano niyang dukutin si Thea para pilitin si James na gawin ang kanyang bidding. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magpapakita sina Thomas at Langston. Hindi siya naglakas loob na pigilan si Thea na umalis. "Umalis ka na." Pagkasabi niya nun tumalikod na siya para umalis. Sinabi ni Thomas, "Dahil naayos na ang lahat, dapat tayong magpatuloy." "Ma'am." Tumanggo si Thea. Pagkatapos, tumalikod na sila para umalis. Gayunpaman, bago sila makaalis ay may dumating na isang grupo ng mga binata. Nangunguna ang isang lalaking nakasuot ng gintong robe na may mahabang pilak na buhok. Naglabas siya ng malakas na aura at may kawalang interes sa kanyang mukha. Huminto si Thomas at ang iba pa at napatingin sa mga taong nakaharap sa kanilang dinadaanan. Bumulong si Tobias. Sila ay mula sa Void Sect. Madaling masabi ni Thomas na sila ay mula sa Void Sect. Kung tutuusin, sobrang high profile nila lately. Lumapit siya sa lalaking may silver heart at malamig na nagtanong, "Ako si Thomas Caden. May problema ba?" Itinuro ng lalaki si Thea, na natigilan nang makita ito. Ako, or, tama iyan." Lumapit ang lalaki sa kanya at nagpakilala. "Hello,
Thea, my name is Kaj Wasim, a senior disciple of the Void Sect. Pumunta kami dito para sa iyo ngayon. At gusto naming sumama ka sa amin. Nang ito, itinaas ni Tobias at Lukjan ang kanilang mga espada. Napatingin si Kaj sa kanilang dalawa. Sa isang iglap, dalawang lalaki ang sumulpot sa likuran niya at sinugod sina Tobias at Lukjan. Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Boom! Ang malakas na enerhiya ay naputol sa hangin. At sina Tobias at Lukjan ay pinalipad at bumagsak sa lupa, na nagsuka ng isang subo ng dugo. Nang makita ito, natigilan si Thomas. Kahit na narinig niya ang napakalaking lakas ng Void Sect, hindi niya ito personal na nasaksihan mismo. Ngayong nangyari na ito sa harap niya. Isang lamig ang damaloy sa kanyang gulugod. Matapos ubusin ang dugo ng dragon, narating na nina Tobias at Lukjan ang tuktok ng ikasyam na hagdan. Dapat silang ituring na ilan sa mga pinakadakilang martial artist sa mundo. Ngunit napakadali nilang natalo, matapos magpalipad ang dalawa ng mga subordinate ni Kaj. Umatras sila at bumalik sa kani-kanilang pwesto sa likod ni Kaj. Samantala, nakangiting sabi ni Kay, "Ms. Thea, hindi ka namin sinasadya. Ilang linggo na ang nakalipas. Tinalo ng asawa mo, si James Caden, ang isang disipulo ng Void Sect. Pinahiya niya tayo ng husto. Desidido ang mga matatanda ng Void Sect na talunin si James. Kaya, mangyaring sumama sa amin. Kung tatanggapin ni James ang hamon, tinitiyak namin sa iyo na ang iyong kaligtasan ay garantisadong anuman ang resulta ng labanan." Lumapit si Thomas at sinabing, "Naniniwala ako na hindi ito nararapat. Malapit na ang baby ni Thea. Bakit hindi ako pumalit sa kanya?" Malamig na sinulyapan siya ni Kaj at sinabing, "I was speaking to Ms. Thea, ano sa tingin mo ay may karapatan kang hadlangan ang pag-uusap natin?" "Ikaw." Galit na galit si Thomas. Gusto kong makita kung ang Void Sect ay kasing lakas ng sinasabi ng mga chismis." Agad na binunot ni Thomas ang kanyang espada. Sakto namang humakbang pasulong si Thea. Pinigilan siya, at sinabing, "Sir Caden, sasama ako sa kanila. Hindi daw nila ako mahihirapan. Naniniwala na ako sa mga miyembro ng Void Sect ay hindi ang uri ng mga tao na sisira sa kanilang salita." Alam ni Thea kung gaano kalakas ang Void Sect. Maging sina Tobias at Lukjan ay natalo nila sa isang pag-atake. At saka, ang mga nakatalo sa dalawa ay mga subordinate lang ni Kaj. Siguradong mahirap pakitunguhan si Kaj. Siya ay walang alinlangan na isang 9th rank Grandmaster. Kung mag-away sila, baka walang kalaban-laban si Thomas. Pero, Thea, baka sa ekspresyon ni Thomas ang pag-aalinlangan. Aniya, malapit na ang iyong due date. Sa sandaling ito, dapat kang magpahinga ng husto. Kaj said nonchalantly, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Ang Void Sect ay mayroon ding mga midwife. Walang masamang mangyayari kay Thea sa Void Sect." Pagkasabi noon ay inilahad niya ang kanyang kamay bilang pakiramdam. Lumapit si Thea, saka sila tumalikod at umalis. "Thomas, bumalik ka at sabihin kay James na lalaban tayo sa Mount Bane sa Seoul sa loob ng 1 linggo." Nakaalis na siya, pero naririnig pa rin ang boses niya. Maya-maya, lumapit si Sky, nakatingin kay Thomas. Nakangiti niyang sinabi, "Ito ay hindi inaasahan. Talagang nasaktan ni James ang mga miyembro ng Void Sect." Tumawa si Sky. Nahuli niya si Thea para pilitin si James na harapin ang Void Sect. Ngayong kinuha na ng Void Sect si Thea, naabot na niya ang kanyang layunin.
Walang sabi-sabing binigyan ng malamig na tingin ni Thomas si Sky habang tumalikod at umalis kasama sina Tobias at Lupjan. Pagkaalis nila, tinanong ni Lupjan, "Kamahalan, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Itinuro ni Thomas, "Ang Void Sect ay masyadong makapangyarihan. Parami ng parami ang mga powerhouse na umuusbong. Nagiging masaya na. Dapat kayong dalawa ay bumalik kaagad at kunin ang Dragon Essence. Sa pinakamaikling oras, makarating sa ika-9 na ranggo. Pupuntahan ko si James ng personal." Oo, sabay silang tumanggo. Tapos, umalis na sila. Si Sky naman ay nakatingin sa mga guho ng palasyo na may lungkot sa mukha. Bagamat basta-basta itong itinayo, ito pa rin ang kanyang nasasakupan. "Sumpa ka, Maxine." Naikuyom niya ang kanyang kamao. This time, natalo siya dahil nakikinig siya kay Maxine. Idiniin niya ang kamay sa dibdib niya. Bakas sa mukha niya ang sakit. Bakit napakalakas ng prinsipe ng Orchid Mountain? Klak, klak, klak. Dinig na dinig ang tunog ng matataas na takong sa lupa. May lumapit na magandang babae. Inangat ni Sky ang ulo para tingnan at nakita si Maxine na naglalakad. Nagdilim ang kanyang mukha at malamig na nagtanong, "Naglakas loob ka pa ring magpakita?" Napatingin si Maxine kay Sky na nasugatan at sinabing, "Hindi ko inaasahan na lilito ang prinsipe ng Orchid Mountain. Hindi ko inaasahan na dadating din si Tobias dito. Sa anumang kaso, wala na sa mga iyon ang mahalaga." Kinuha si Thea ng Void Sect. Siguradong pupuntahan siya ni James at ililigtas siya. Ngayon, kailangan lang nating umupo at mag-enjoy sa palabas. Huminga ng malalim si Sky. Pagtingin kay Maxine, tinanong niya, "Sabihin mo sa akin, saan nanggaling ang Void Sect? Bakit ang dami nilang magagaling na martial artists? Dalawa sa kanila ang nagpakita at natalo ang dalawang Diyos ng digmaan ng Jepir. Ganoon din, pareho silang 9th rank Grandmaster. Pero natalo sila sa isang round. Mukhang nataranta rin si Maxine. Paano ko malalaman iyon? Kung gusto mong malaman, pumunta at magtanong sa Omniscient Deity. Nagtatrabaho siya sa katalinuhan. Talagang alam niya ang kasaysayan ng Void Sect. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Sky. Saglit na nag-isip si Maxine at sinabing, "Sa ngayon, medyo magulo. Ang sinaunang martial arts world ay nayanig ng Void Sect. Sa tingin ko hindi tayo dapat makisali ngayon. Sa halip, dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito para higit pang mapaunlad ang bansa." Tanong ni Sky, "Anong magandang plano ang nasa isip mo?" Sinabi ni Maxine, "Kasalukuyang walang sapat na teritoryo si Tacrieres. Kung ako sa iyo, palawakin ko ang teritoryo ng bansa sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, ang mga kapitbahay ni Tacrieres ay medyo maliliit na bansa. Madali silang kontrolin. Kung hindi, magpadala ng hukbo upang salakayin sila at sakupin ang ibang mga bansa sa pamamagitan ng hukbo. Bukod diyan, masyadong mahirap si Tacrieres, pera ang kailangan para mapaunlad ito. Ang Tacrieres ay hindi pa nakapagtatag ng isang pera, kaya dapat itong magpakilala ng mga pera mula sa ibang bansa." Nagsimulang mag-suggest si Maxine kay Sky. Kabanata 1832, sa isang maliit na nayon sa bundok. Nitong mga nakaraang araw, si James ay nagmumuni-muni sa pag-iisa. Pagkatapos kumain ng mahiwagang prutas na naglalaman ng napakalaking dami ng Empyrean spiritual energy. Obsessively niyang sinisipsip ang Empyrean spiritual energy. Ang kanyang tunay na enerhiya ay lumalakas ng ikalawa. Sa isang kisap mata, 5 araw na ang lumipas. 5 araw nang nagmumuni-muni si James sa pag-iisa. Pagkalipas ng 5 araw,
Nagpakita si Thomas sa maliit na nayon sa bundok. Pagdating niya, nakita niya si James na nakaupo sa courtyard na naka-lotus position. Ang buo niyang katawan ay kumikinang sa makinang na liwanag na pumapalit sa pagitan ng itim at puti. Lalapit na sana siya kay James para ipaalam. Kalahati. Pinigilan siya ni Callan sa oras at sinabing, si James ay nasa closed-door meditation. Kung kailangan mo siyang kausapin, maghintay hanggang matapos ang kanyang pagmumuni-muni. Sinulyapan ni si Callan at sinabing, kailangan kong gamitin siya tungkol sa isang bilang ng mga bagay na Thomas. Biglang namulat siya sa sobrang lakas ng aura ni James. Bulalas niya, nakikita na gulat. Sinusubukan niyang makapasok sa ika-9 na ranggo. Tumango si Callan at sinabing, Ma'am, siya ay kumain ng isang mahiwagang prutas at nagmumuni-muni sa pag-iisa sa loob ng ilang araw. Noon lang siya iniwan ni Thomas. Pagkatapos ng lahat, binigyan sila ng void sect ng 1 linggo. 1 araw lang ang inabot niya para makarating dito mula kay Tacreres. May 6 na araw pa ang natitira. Mainam na maghintay pa ng ilang araw. Sa kasalukuyan, ang Empyrean spiritual energy sa mahiwagang prutas ay halos ganap na naisip. Ang true energy ni James ay umabot sa bagong taas. Sa kanyang mundo, isang illusory skyward stairway ang namateryal sa harap ng kanyang mga mata. Umakyat siya sa skyward stairway. Isang hakbang sa isang pagkakataon. At hindi nagtagal ay nakarating siya sa Skyward Stairway's 9th stair. Nang lumitaw siya sa Skyward Stairway's 9th stair, isang malakas na suntok ang ibinato niya kaagad. Boom! Habang nagkakadugtong ang suntok, isang nakakatakot na puwersa ang dumaan. Ang kulay abong barrier sa itaas ng Skyward Stairway's 9th stair ay agad na nabasag. Isang mahinang sinag ng maliwanag na liwanag ang sumilay mula sa langit. Sa parehong oras, napansin nina Thomas at Callan ang isang makinang na sinag ng liwanag na biglang bumagsak mula sa langit. Ang makinang na liwanag na ito ay ganap na bomb alert kay James. At ang kanyang aura ay sumikat sa pagkakataong ito. Itong brat, talagang nakalusot siya. Pinanood ni Thomas ang nangyayari na may bakas ng saya sa mukha. Hindi niya akalain na si James ang unang miyembro ng pamilya Kayden na umabot sa ika-9 na ranggo. Matapos basagin ni James ang harang ng Skyward Stairway's 9th stair, isang makinang na liwanag ang bumaba mula sa langit. Pakiramdam niya ay iba ang mundo. Matapos masira ni James ang hadlang, naramdaman niya ang walang hangganang Empyrean spiritual energy sa lupa at langit. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito. Dati, nararamdaman lang niya ang araw na nagiging gabi. Ngayon, kahit na araw pa, ramdam na niya ang walang hanggan na espiritual na enerhiya ng mundo. Huminga siya ng napakalalim gamit ang breathing method. Isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan kasama ng hangin, na nagpalusot sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang pakiramdam na ito ay hindi kapani-paniwala. Hindi niya namalayan kung gaano kahanga-hanga ang ika-9 na ranggo hanggang sa maabot niya ito. Sa ngayon, naiintindihan ni James ang lakas ng omniscient deity, ang prinsipe ng Orchid Mountain, at ang iba pa. Matapos ang mga taon ng pagiging nasa 9 na ranggo at pinagkadalubhasaan ang pamamaraan ng paglilinang. Kahit na ang isang tao ay madalang nanilinang, ang tunay na enerhiya ay aabot pa rin sa hindi maarak na taas. Sa sandaling ito, nararamdaman ni James ang lahat sa kanyang katawan. Mula ulo hanggang paa, kaya niyang tingnan ang loob ng sariling katawan. Kitang-kita pa niya ang pagdaloy ng kanyang dugo sa kanyang katawan. At kitang-kita niya ang pagpintig ng kanyang mga selula.
Ang kanyang mga selula at dugo ay parehong puno ng sigla. Pakiramdam niya ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Phew! Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, naglalaman siya ng kanyang aura at binuksan ang kanyang mga mata. Pagmulat pa lang niya ay napansin niya si Thomas at Callan sa malapit. Tumayo siya at naglakad. Tawagan mo, Lolo. Kabanata 1833. Tumingin si Callan kay James nang may pag-asa at nagtanong. Nakapasok ka ba sa ika-9 na ranggo? Ma'am. Tumango si James. Bakas ang ngiti sa labi. Si Thomas, sa kabilang banda, ay nagsabi ng may time na ekspresyon. May nangyari. Ano ito? Tumingin si James kay Thomas na nagtataka. Sumagot si Thomas. Si Thea ay kinuha ng mga miyembro ng Void Sect. Ano? Natigilan si James. At isang alon ng galit ang bumalot sa kanya. Pinigilan niya ang kanyang galit at nagtanong. Ano ang nangyari? Paano nakuha si Thea ng Void Sect? Nagbigay ng maikling salaysay si Thomas sa lahat ng nangyari. Gustong harapin ni Sky ang Void Sect. Ngunit hindi siya sigurado kung magiging matagumpay siya. Para makaharap ka sa Void Sect, banihag niya si Thea. Sinadya niyang gamitin si Thea para takutin ka. Sinubukan ka ng pamilyang Callahan na tawagan. Ngunit walang sumasagot. Pagkarinig noon ay kinuha ni James ang phone niya. Marami talagang missed calls. Pati na rin ang mga mensahe mula kay Lex. Patuloy ni Thomas. Pumunta si Maxine sa akin at sinabi sa akin na sasalakayin ni Sky si Thea. Sa oras na sumugod ako sa villa ng mga Callahan, kinuha na ni Thea. Nang magmadali akong pumunta sa Tacreres at lalabanan ko na sana si Sky. Lumitaw ang prinsipe ng Orchid Mountain at tinalo si Sky. Natakot si Sky sa mga kahihinatnan. Kaya nagpasya siyang pakawalan siya. Aalis din kami pagkatapos umalis sa prinsipe ng Orchid Mountain. Ngunit ipinakita ang Void Sect. Si Kodge, ang senior na disipulo ng Void Sect, ay nagsabi na natalo mo ang isang Void Sect na disipulo. At sinabi na ito ay isang kahihiyan sa Void Sect. Kaya, dinala nila si Thea at gusto mong pumunta sa Mount Bane para makipag-usap. Away pagkatapos ng isang linggo. Nang marinig iyon, casual na ikan-away ni James ang kanyang kamay. Agad na lumipad ang Primordial Dragon Blade mula sa hindi kalayuan. Hinawakan niya ang espada at aalis na sana. Agad siyang hinawakan ni Thomas at sinabing, hindi na kailangang mabalisa. Ilang araw pa ang laban. Paano ako hindi mag-aalala? With a face filled with worry, James said, malapit ng manganak si Thea. Kung may mangyari man sa kanya, ako, gamit ang maliit na kamay ng kanyang kamay. Pinutol ni Thomas si James at sinabing, gusto mo lang labanan ng Void Sect. Nangako sila na hindi nila mahihirapan si Thea at basta pagdating mo sa tamang oras para sa laban. Hahayaan nila si Thea kahit ano pa ang kalalabasan nito. Nakahinga ng maluwag si James. Patuloy ni Thomas. Kamakailan lamang. Ang Void Sect ay umiikot sa paghamon at pagtalo sa maraming martial artist. Ang pinagmulan ng Void Sect ay isang misteryo pa rin. Sa tingin ko dapat kang pumunta sa Mount Jade ngayon at tanungin ang omniscient deity tungkol dito. Sinasabi na ang susi sa tagumpay ay kilalanin ang iyong kaaway at ang iyong sarili. Ang Mount Bane ba kung saan maglalaban kami ng Void Sect tulad ng ipinangako? Oo, sige. Pupunta ako ngayon sa Mount Jade at tatanungin ang omniscient deity kung saan nanggaling ang Void Sect. Kapag nalaman ko ang higit pa tungkol sa kasaysayan ng Void Sect, dumiretso ako sa Mount Bane. Habang hawak ang Primordial Dragon Blade, tumalikod si James at umalis sa maliit na nayon sa bundok. Labis siyang nag-aalala kay Thea.
Kahit na sinabi ng Void Sect na hindi nila mahihirapan si Thea. Malapit ng manganak si Thea. Kung may mangyayari ngayon, habang buhay na siyang pinagmumultuhan ng panghihinayang. Makalipas ang isang araw, nagpakita si James sa pasukan ng Jade Sect. Sa harap ng pasukan, maraming disipulo ang nagpapatrolya. Nang sumulpot si James ay nakuha na niya ang atensyon nila. Nang malaman nila na siya si James, isang disipulo ng Jade Sect ang lumapit sa kanya at sinabing may magalang na mukha. Kaya si Mr. Hayden, sinabi na sa amin ng omniscient deity na sa tuwing bibisita ka, maaari kang dumiretso sa likod ng bundok para hanapin siya. Natigilan si James. Nagtanong siya, alam ba ng Panginoong Omniscient na bibisita ako sa kanya? Sumagot ang disipulo ng Jade Sect, na hindi ko malalaman. Maraming salamat. Pumasok si James sa Jade Sect at dumiretso sa likod ng bundok ng Jade Sect. Sa likod ng bundok at sa harap ng isang bangin. Ang Omniscient Deity ay nakaupo sa isang bato. Nakasuot ng ganap na puti. Na may isang talam ng damo sa pagitan ng kanyang mga labi. Nandito ka na, hindi man lang lumingon. Naramdaman niya ang presensya ni James pagdating niya. Ma'am, lumapit si James at umupo sa isang bato sa tabi ng Omniscient Deity. Sa pagkakataong ito, narito ako para magtanong sa iyo. Alam mo ang rules. Ang Omniscient Deity ay binigyan ng isang mabilis na sulyap si James. Pagkatapos ay naramdaman kaagad ang aura ni James ay iba sa dati. Hindi niya naiwasang magulat at napabulalas. Nakalusot ka. Kabanata 1834. Noong unang lumitaw si James, hindi ito naramdaman ng Omniscient Deity. Ngayon, naramdaman na niya ito. Iba ang aura ni James kumpara kanina. Sa ngayon, tigil ang aura niya. Tanging ang kanyang malambot na paghinga lamang ang maaaring makita. Hindi ang pag-alo ng kanyang true energy. Sa isang iglap, napagtanto niyang nakalusot si James. Napatayo ang Omniscient Deity sa gulat. Napatitig siya kay James. Ma'am, marahang tumango si James. Huminga ng malalim ang Omniscient Deity. Ito ay masyadong mabilis. Mga 2 linggo na ang nakalipas. Tinanong pa siya ni James tungkol sa ika-9 na ranggo. Hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng 2 linggo. Asenso siya sa ika-9 na ranggo. Sumagis sa isip ko ang sarili niyang paglalakbay sa ika-9 na ranggo. Nakakahiya naman. Gayunpaman. Gumaan din ang loob niya. Dahil sumunod lang si James sa kanya na nakaraos sa sarili niya. Maging ito ay ang prinsipe ng Orchid Mountain o Sky. Lahat sila ay kailangang umasa sa ibang bagay upang makarating sa ika-9 na ranggo. Sa kabila ng pagkakaroon ng kapangyarihan ng ika-9 na ranggo, aabutin sila ng napakatagal na oras upang maabot ang tunay na ika-9 na ranggo. Matapos ang kanyang pagkakabigla, umupo muli ang Omniscient Deity. Akala ko pumunta ka sa akin sa pagkakataong ito para magtanong tungkol sa paraan ng paglilinang. Ngayong nakapasok ka na sa ika-9 na ranggo. Mukhang mayroon ka. Kabisado na yan. Ano ang nagdala sa iyo dito para makita ako sa oras na ito? Gusto kong malaman ang tungkol sa Void Sect. Nang marinig iyon ng Omniscient Deity, naging solemn na ang kanyang mukha. The Void Sect, ungol niya. Inulit ang 3 salitang ito. Sinabi ni James, nabuhay ka ng mahigit 2,000 taon. Panginoong Omniscient, sigurado akong narinig mo na sila at marami kang alam tungkol sa kanila. Sa kasalukuyan, ang Void Sect ay patuloy na hinahamon ang mga martial artist sa Sol. Ang karamihan sa mga martial artist ni Sol ay natalo. Bukod pa riyan, kinidnap ng Void Sect ang aking asawa at hiniling na labanan ko sila sa Mount Bane.
Ang omniscient deity ay nagtatrabaho sa katalinuhan. Hindi na kailangang sabihin. Alam niya ang tungkol. Noong panahong iyon, kumalat na ang balita tungkol sa pangyayaring ito. Alam ng mga martial artists sa buong mundo na kinuha ng Void Sect si Thea at lalabanan si James sa Mount Bane. Pagkatapos ng ilang pag-unggol at pag-unggol, ang omniscient deity ay huminga ng malalim at nagsabi, "Sa una, dahil sa kawalan mo ng lakas, hindi ka kwalipikadong malaman ang mga bagay na ito. Dahil tumawid ka na ngayon sa ika-9 na ranggo, at nagawa mo na ito sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap. Ibabahagi ko sa iyo ang kanilang mga lihim." Napabuntong hininga si James sa paghihintay. Dati, sinabihan siya ng omniscient deity na ang mundong pamilyar sa kanya ay malapit lamang ng malaking bato ng yelo. Sinabi ng omniscient deity, "Ang mundong ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Sa tingin mo ba ang ika-9 na ranggo ang dulo ng martial arts? Kung sasabihin ko ba sa'yo ngayon na simula pa lang, magugulat ka na ba?" Sa simula pa lang, nagulat si James. Siguradong nabigla siya. Sa katunayan, naniniwala siya na ang ika-9 na ranggo ay ang dulo ng martial arts dahil ang ika-9 na ranggo ay masyadong makapangyarihan. Sa ngayon, sinasabi sa kanya ng omniscient deity na ito ay simula pa lamang. Paanong hindi siya magugulat? Paanong hindi siya maguguluhan? "Ma'am, sa simula pa lang ito," sinabi ng omniscient deity. "Ang mundo ay isang mundo na nabuklod. Ang ibabaw ng Earth ay malawak. Ngunit sa ilang kadahilanan, ito ay natatakan. Ang Earth na pamilyar sa iyo ay ang isa pagkatapos mabuklod." Selyado. Bakas sa mukha ni James ang pagtataka. "Actually, wala rin akong masyadong alam tungkol dito." Ang omniscient deity ay nagsuot ng casual na ekspresyon. "Narinig ko rin sa teacher ko. At hindi tagalupa ang aking guro." Kabanata 1835. Hindi isang makalupa. Nagulat na naman si James. Actually, sila. Medyo natigilan si James. Ano ang kahulugan ng hindi isang makalupa? Ngunit isang uri ng isang makalupa. Ang aking guro ay mula sa sealed realm. Dahan-dahan, nagsimulang magsalita ang omniscient deity at nagbunyag ng isang lihim. Huminga ng malalim si James. Pinilit ang sarili na manatiling kalmado. At nagtanong, "Ano ang sealed realm?" Sinabi ng omniscient deity, "Hindi ko rin alam ang tungkol dito. Noon, sinabi sa akin ng aking guro na ang sealed realm ay mahigpit na pagsasalita sa Earth. Gayunpaman, ang espasyo nito ay selyado na. At hindi kami makapasok. Nang aalis na ang aking guro, sinabi nila na wala pang 1,000 taon. Ang sealed realm ay ilalabas. Kapag nasira ang seal, mga martial artist mula sa sealed realm ay nasa Earth. Sa oras na iyon, ang Earth ay makakaranas ng nakakagulat at makabuluhang pagbabago. As to how things will turn out in the end, hindi rin ako sigurado. Kung gayon, paano ang Void Sect? Pansamantalang tanong ni James. Ang Void Sect ba ay nagmula sa sealed realm? Marahan na tumango ang omniscient deity at sinabing, "Malamang. Dahil halos 2,000 taon na akong naninirahan sa Earth. Alam ko halos lahat ng nangyayari sa Earth. Kahit nung Prince of Orchid, ginawa ni Mountain ang pagkamatay niya noon. Hindi niya ako kayang lokohin. Gayunpaman, wala akong narinig tungkol sa Void Sect. Ito ay talagang lumitaw ng wala saan. Isa lang ang paliwanag. At iyon ay ang Void Sect na nagmula sa sealed realm." Sa ngayon, medyo naguguluhan pa rin si James. "Lord Omniscient, ano ba talaga ang ibig sabihin nitong tinatawag na sealed realm?" Matapos itong pag-isipan, ang omniscient deity ay naglabas ng isang sheet ng puting papel.
Pagkatapos ay dinurog niya ito at pinag-ulong sa isang bola. Napatingin si James na may pagkalito sa mukha. Kaagad pagkatapos, inilatag ng omniscient deity ang puting papel. Katulad ito ng papel na ito. Kapag pinagsama, ito ang ating mundo. Nakatago talaga ang loob. Kapag nabuksan ito, ilalabas ang panloob na espasyo nito. Siyempre, ito ay isang pagkakatulad lamang. Wala akong masyadong alam sa mga detalye. Hindi talaga maintindihan ni James. Nagpatuloy ang omniscient deity. Kung ang Void Sect ay talagang mula sa Sealed Realm, ibig sabihin ay nagbubukas na ang Sealed Realm at may mga lumitaw na martial artists. Nag-iwan sa akin ng mensahe ang aking guro noong panahong iyon, na nagsasabing kung hamina ang selyo, dapat kong tipunin ang 4 na selyo sa lalong madaling panahon. Si James ay matamang nakikinig. Nang marinig niya ito, kailangan niyang itanong, anong 4 na tataka? Ipinaliwanag ng omniscient deity. Ayon sa aking guro, sila ay mula sa maraming taon na ang nakararaan. Ang selyo ay may lalabas lamang ng maayos kapag ang lahat ng 4 na selyo ay natipon na. Kapag nangyari iyon, ang Earth ay sasailalim sa isang kahanga-hangang pagbabago. Kapag ang selyo ay inilabas, ang selyadong espiritual na enerhiya, primordial energy, ganap na ilalabas. Ang Earth ay mapupuno ng buhay. Pagkatapos mong maabot ang ika-9 na ranggo, naramdaman mo ba ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa lupa at langit? Oo, naramdaman ko, sabi ni James. Hindi ko ito maramdaman noon. Maliban na lang kapag lumilipat ang mga araw sa gabi. Hindi ba dahil naabot ko na ang ika-9 na ranggo kaya ko na itong nararamdaman? Hindi. Itinuwid ng omniscient deity. Hindi dahil dyan. Ang Empyrean spiritual energy ay lumitaw lamang pagkatapos lumitaw ang Void Sect. Sinusuportahan nito ang aking teorya na ang Void Sect ay nagmula sa Sealed Realm. Ang selyo ng Earth ay humihina na. Phew! Huminga ng malalim si James. Masyadong hindi maarak ang sinabi ng omniscient deity. Sa Mount Bane ay eksakto kung saan matatagpuan ang selyo. Nagsimula muli ang omniscient deity. Bundok Bane. Nagulat si James. Tumango ang omniscient deity. Ma'am, sa Mount Bane, bago umalis ang aking guro, sinabi nila sa akin na sa sandaling magsimulang kumalas ang selyo, dapat kong tipunin ang 4 na tatak, magtungo sa Bundok Bane, at ganap na buksan ang selyo. Ito ay parehong sakuna at isang pagpapala para sa sangkatauhan. Anong ibig mong sabihin? Kapag na-release ang seal, ilalabas ang Empyrean spiritual energy. Ang lahat ng bagay ay magbabago. Maging ang wildlife ay sasailalim sa mga mutasayon at magiging napakalakas. Ito ay isang kalamidad para sa mga tao, na nasa tuktok ng food chain. Kasabay nito, ito rin ay isang pagpapala para sa mga tao, dahil ang iba pang mga halaman ay mutate. Isang malaking halaga ng prutas na naglalaman ng Empyrean. Lilito ang espiritual na enerhiya. Kapag kinain sila ng mga tao, ang lakas nila ay tataas ng husto. Kaya pala, naiintindihan na ni James ngayon. Ang maliit na misteryosong mahalaga na nakita niya kanina ay isinagawa bilang resulta ng mga pagbabago sa mundo. Sa pagkakataong iyon, maswerte siya na nakuha ang maliit na halaga na naglalaman ng espiritual na enerhiya bago nagsimulang magbago ng buo ang mundo. Kabanata 1836. Bumisita si James sa omniscient deity upang makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa Void Sect. Hindi niya inaasahan na ang omniscient deity ay magbubunyag ng mga sekretong ito sa kanya. Ang pagbawi ng espiritual na enerhiya, ang matinding pagbabago sa mundo,
lahat ng ito ay lampas sa kung ano ang maaari niyang isipin. Gayunpaman, ngayong tumawid na siya sa ika-9 na ranggo at nakikipag-ugnayan sa Empyrean spiritual energy. Nagawa niyang tanggapin ang mga ito. Maging ang mga nilalang na tulad ng mga dragon ay lumitaw. Ano pa ba ang hindi niya matanggap? Nagpatuloy ang omniscient deity. Ang 4 na tatak. Sa mga taong ito, 3 sa kanila ang nakolekta ko. May isa pang seal na mapupuntahan. Habang sinasabi niya ito, kinuha niya ang 3 tatak at ibinigay kay James. Nagulat si James at sinabing, "Bakit mo binibigay sa akin? Kunin mo sila." Sige. Kinuha sila ni James at pinagmasdan sila sa kanyang mga kamay. 3 seal. 3 magkakaibang kulay. Ang mga selyo ay payak. Tulad ng karaniwang mga selyo. Sinuri sila ni James saglit ngunit wala siyang nakitang kapansin-pansin. Sinabi ng omniscient deity, ang huling selyo ay nasa mga kamay ng prinsipe ng Orchid Mountain. Ito talaga ang Imperial Jade Seal na nasa kanya. Matapos tipunin ang 4 na selyo, dalhin sila sa Mount Bane. Hanapin ang 4 na panig na diagram. Ilagay ang mga ito sa loob nito. At ang selyo ay ganap na mabitawan. Talaga bang ilalabas natin ang selyo? Mukhang nag-aalangan si James. Sinabi ng omniscient deity na pagkatapos mabuksan ang selyo, ang mundo ay dadaan sa mga makabuluhang pagbabago. Kung ano ang mangyayari sa huli, maging siya ay hindi sigurado doon. Sa kabilang banda, sinabi rin niya na maaaring ito ay isang kalamidad para sa sangkatauhan. Dapat ilabas ito. Solemn na ang mukha ng omniscient deity. Sabi niya, dahil ang tao ay magkakaroon ng kalamangan. Hindi man ito mabitawan. Unti-unting manghihina ang selyo. Sa 100 taon, ang selyo ay ganap na masisira. Ang hitsura ng Void Sect ay nagpapatunay nito. Kung tama ang assumption ko, malamang hinahanap din nila yung 4 na seal. Gusto nilang ganap na ilabas ang selyo at magkaroon ng makabuluhang simula. James. Oo, Panginoong Omniscient, nakikinig ako. Ang omniscient deity ay seryosong nagsabi, kapag ang selyo ay inilabas, ang earth ay tiyak na magbabago. Kung ang mga tao ay makakaligtas sa huling panahon ay matutukoy ang kasalukuyang henerasyon ng mga sinaunang martial artist. Ang pananim na ito ng mga sinaunang martial artist ay ang pinuno ng sangkatauhan sa hinaharap. Ang sangkatauhan ay ganap na umaasa sa grupong ito ng mga tao. Kailangan nilang labanan ang mga dayuhan, mutated beast, at ang malupit na kapaligiran ng mundo. Kung sila ay matalo, lahat ng tao ay mawawala sa earth. Naiintindihan mo ba? Ang omniscient deity ay same time na nagsasalita. Napakamot ng ulo si James at sinabing, hindi naman ganoon kaseryoso, di ba? Hindi. Itinama ng omniscient deity. Ito ay magiging mas seryoso kaysa doon. Tumingin siya kay James at sinabing, you have great potential. Ngayon, naabot mo na ang ika-9 na ranggo. Kung paanong ang mundo ay malapit ng makaranas ng malaking pagbabago, kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Sa huling panahon, ang pagkuha sa kontrol ng mga teritoryo ay magiging pinakamahalagang bagay. Sa ngayon, ang iyong mga salita ang pinakamabigat kay Saul. Magtayo ng mga pader ng lungsod at magtatatag ng mga kuta. Lahat ng ito ay kailangan. Sa hinaharap, maraming mabangis na hayop ang lilito. Sa kasalukuyan, ang karamihan sa mga tao ay mga ordinaryong tao. Kailangan mong umakyat. Sa mga nakalipas na taon, hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ni James ang labas ng mundo. Matagal na siyang tumigil sa pagiging Dragon King ng Saul.
Ang bigat ng responsibilidad na ibinabato ngayon sa kanya ng omniscient deity ay nakadama sa kanya ng kaunting suffocated. Tumingin siya sa omniscient deity at nagtanong, ano ang kailangan mong gawin? Ng omniscient deity, sa hinaharap, ang pagkain ay sinabi, ang kailangan mong gawin ngayon ay kunin ang control sa soul sa pinakamataas na panahon. Gamitin ang capital bilang iyong base ng mga operasyon. At magtayo ng mga kuta, moats, at mga pader ng lungsod. Aside from that, mag-reserve ka ng pagkain. Masyadong maraming tao. Wala tayong panahon para alang ang lahat. Mabuti na lang siguraduhin na ligtas si Saul. Hanggat ang mga soulin ay mabubuhay sa huling panahon. Ang sangkatauhan ay maaaring umunlad. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagpakawala ng buntong hininga ang omniscient deity. Itinago ko ang mga bagay na ito sa aking puso sa loob ng maraming taon. Sa loob ng napakaraming taon, hinihiling ko na may tunay na makaabot sa ikasyam na ranggo. Upang makabahagi sila ng kaunti sa aking pasanin. Bigla kang sumulpot. Sa tulong mo, mas mababa ang pressure ko. Nagsalita ng husto ang omniscient deity. Nagsalita siya ng ilang bagay tungkol sa katapusan ng panahon. Kabanata 1837. Pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin ngayon. Kung nagtagal ka para maabot ang ikasyam na ranggo, kailangan kong humanap ng paraan para makawin ang selyo mula sa prinsipe ng Orchid Mountain at ilabas ang selyo. Pagkatapos mailabas ang selyo, mabilis ko na sanang kukunin si Saul at sisiguraduhin ang kaligtasan ng mga soulin. Ngayong naabot mo na ang ikasyam na ranggo, hindi na nagmamadaling buksan ang selyo. Patatagin muna natin si Saul. Sige. Naiintindihan ko. Tumango si James. Hindi niya akalain na nagbibiro ang omniscient deity. Batay sa maliit na misteryosong mahalaga sa kanyang nakuha. Natitiyak na niya na ang omniscient deity ay nagsasabi ng totoo. Mga hindi kilalang tao, hindi kilalang mabangis na hayop, hindi kilalang mundo, ungol ni James. Sa kasalukuyan, medyo nasasabik din siya tungkol dito. Inaasahan niya ang pagbubukas ng selyo at pakikipaglaban sa marami pang makapangyarihang martial artist. Gayunpaman, si Thea pa rin ang pinakamahalaga ngayon. Dapat muna siyang magtungo sa Mount Bane, makipaglaban sa martial artist mula sa Void Sect, at matuto pa tungkol sa mga panloob na gawain ng Void Sect. Ibinalik ni James ang tatlong selyo sa omniscient deity at sinabing, hawakan mo muna itong tatlong tatak, Panginoong Omniscient. Pagkatapos kong iligtas si Thea, pupunta ako sa Prince of Orchid Mountain at hihilingin sa kanya ang Imperial Jade Seal na hawak niya. Muli silang inilagay ng omniscient deity. Hindi na nagtagal si James at nagmamadaling umalis sa Mount Jade. Pagkaalis niya, tumayo ang omniscient deity na may time na ekspresyon sa kanyang mukha. 4 na banal na hayop. 4 na kalamidad. Hindi pa dumarating ang 4 na kalamidad. Kahit natipunin ang lahat ng 4 na selyo, hindi mabubuksan ang selyo. Ang 4 na kalamidad. Ano ba talaga ang mga ito? Seryoso ang ekspresyon ng omniscient deity. Marami na siyang sinabi kay James. Ngunit may mga bagay pa rin siyang hindi pa dapat sabihin. Ang 4 na banal na hayop ay nagmula sa Sealed Realm at nagdudulot ng 4 na kalamidad. Ang bawat isa sa 4 na banal na hayop ay magdudulot ng kapahamakan. Ang espiritu pagong at ang dragon ay patay na sa oras na ito. Gayunpaman, ang mga kalamidad ay hindi pa lumitaw. Noong una, naisip niya na ang Spirit Turtle ay magiging sanhi ng pagdurusa ni Thea sa energy deviation. At si Thea ay magiging isa sa mga kalamidad. Gayunpaman,
hindi pa nagdulot ng labis na patayan si Thea. Kaya, mali ang kanyang palagay. Huminga siya ng malalim at inalis iyon sa kanyang isipan. Dahil ang Empyrean spiritual energy ay bumalik na at ang Void Sect mula sa Sealed Realm ay lumitaw. Malinaw na ang apat na kalamidad ay papalapit na. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay. Matyaga. Pagkaalis ni James sa Mount Jade, tinahak niya ang daan patungo sa Mount Bane nang walang tigil. Ang Mount Bane ay matatagpuan sa hangganan ng Sol at Malgudi. Isa itong bulubundukin na may taas na mahigit 7,000 metro. Ang tuktok ng bundok ay natatakpan ng nyebe sa buong taon. Pagkaraan ng 2 araw, nagpakita si James sa paanan ng Mount Bane. Nandito siya. Nandito na si James. Sa wakas nagpakita na rin siya. Excited na ako sa laban ni James at ng mga martial artist ng Void Sect. Sa di kalayuan, maraming tao ang nagkukumpulan. Bennett mula sa pamilya Caden. Donovan mula sa pamilya Blythe. Spirit Master mula sa Heaven and Earth Sect. Master Maha mula sa Sylvan Sect. Sina Simon, Jackson, at Delaney mula sa Mount Thunder Sect. Callan, Thomas, ang First Blood Emperor. Sky, Thunder King mula sa kaharian ng Merania. Zekiel mula sa Polaris Sect. At iba pa, halos lahat ng kilalang martial artist sa mundo ay dumalo. Nakatuon ang tingin ng lahat kay James. Nang makita ni James na napakaraming tao, natigilan siya, ngunit hindi siya lumapit sa kanila nang nakangiti. Kabanata 1838, James. Sa wakas nandito ka na. Si Callan ang unang lumapit sa kanya. Binati niya ito at tinanong, "Oh, right. Pumunta ka sa Mount Jade para tanungin ang omniscient deity tungkol sa pinagmulan ng Void Sect. May nakuha ka bang sagot?" Naging solemn na ang ekspresyon ni James. Talagang nakakuha siya ng mga sagot. Gayunpaman, ang pinagmulan ng Void Sect ay masyadong komplikado. Kung ibinunyag niya ito, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Kung hindi, hindi ito itatago ng omniscient deity ng napakatagal. May natutunan ako tungkol dito. Ngunit hindi pa rin ako sigurado. Ano ang pinagmulan nila? Napukaw ang interes ni Callan. Napatingin silang lahat kay James. Nakangiting sabi ni James. Actually, wala naman masyado. Isa lang itong sekta na nanatiling nakatago sa loob ng maraming taon. Mahigit 2,000 taon na sila at palaging mababa ang profile. Matapos patayin ang dragon at maraming makapangyarihang martial artist ang lumitaw. Nagkaroon ng Void Sect. Walang ingat na ginawa si James. Kahit na nagtiwala siya sa omniscient deity. Ang mga bagay na ito ay hindi napatunayan. Binalak niyang imbestigahan muna ang panloob na gawain ng Void Sect. Kapag siya ay ganap na tiyak, siya ay kumonsulta sa iba. Umakyat siya sa bundok. At ang iba ay sumunod sa likuran. Ang Mount Bane ay isang pangunahing bulubundukin. Walang nakatira doon. Maraming halaga sa daan at halos walang daanan. Gayunpaman, sa isang bihasang martial artist, ito ay wala. Umakyat si James sa bundok sa napakabilis na bilis. Pagkaraan ng ilang sandali ay may nakita siyang mga gusali. Sila ay napakatipikal at gawa sa kahoy. Sa sandaling lumitaw si James, nakuha niya ang atensyon ng Void Sect. Ang ilang mga disipulo ng Void Sect ay agad na lumitaw at hamarang sa kanyang dinadaanan. Hindi pa oras para sa laban. James, hindi ka makakaakyat ng bundok. Sa isang kalmadong ekspresyon, tumingin si James sa ilang mga disipulo ng Void Sect na nakatayo sa kanyang landas at sinabing, "Gusto ko lang masigurado na ligtas si Thea ngayon. Maghintay ka rito. Gagawa ako ng report. Pagkatapos sabihin iyon,
Ang isa sa mga disipulo ng Void Sect ay tumalikod upang umalis at naglakad patungo sa gusali sa likuran nila. Samantala, sa likod ng gusali, kasama ni Kodge ang isang matanda. Ang matanda ay nakasuot ng kulay abong balabal at mahaba ang buhok. Napakatanda na niya, may puting balbas at kulubot sa mukha. Sir, si Kodge, na nakasuot ng gininto ang balabal at may mahabang pilak na buhok, ay tumingin sa matanda na may magalang na mukha. Totoo ba na pagkatapos matipon ang 4 na selyo, ang selyo ay mabubuksan ng mas maaga? Ma'am, totoo naman. Tumango ang matanda. Ang 4 na tatak ay mula pa noong unang panahon. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Maaaring gumamit ng 4 na selyo upang buksan ang selyo sa pamamagitan ng puwersa at pumasok sa Sealed Realm. Iyon ang naging dahilan ng pagluwag ng Sealed Realm. Gaano katagal bago masira ang selyo nang walang 4 na selyo? Tanong ni Kodge. Nagmuni-muni sandali ang elder at sinabing, labis. 1,000 taon. Hindi bababasa. 100 taon. Tumingin siya kay Kodge at sinabing, ito ay isang pagkakataon para sa Void Sect. Dapat nating mahanap ang 4 na selyo at buksan ang selyo sa lalong madaling panahon upang samantalahin ang pagkakataon at makapagsimula. Pagkatapos, sa hinaharap, makakatayo tayo sa tuktok ng pyramid. Gayunpaman, nag-iikot din kami sa paghahaman ng mga sinaunang martial artist mula sa Earth kamakailan. Ang mga sinaunang martial artist ng Earth ay medyo mahina. Wala ring gumagamit ng 4 na selyo. Hindi pa nga kami sigurado kung sino ang may 4 na seal ngayon. Mukhang naguguluhan si Kodge. Ayon sa pagkaunawa ng Void Sect, maaaring buksan ng 4 na selyo ang selyo. Bukod pa riyan, ang 4 na selyo ay nakakatakot ding mga sandata. Ang bawat selyo ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Gayunpaman, tanging ang mga martial artist na nasa ika-9 na ranggo o mas mataas ang maaaring gumamit ng 4 na seal. Sa ngayon, ayon sa pagkakaunawa ng Void Sect, sa Sol at maging sa buong Earth, iilan lang ang mga tao ang nakarating sa ika-9 na ranggo. Hinamon na ngayon ng Void Sect ang mga martial artist mula sa buong mundo. Tanging ang prinsipe ng Orchid Mountain, ang omniscient deity, at ang mga 9th rank grandmaster ng blood race ang hindi pa nahaman. Kung ang 4 na selyo ay talagang nasa Earth, halos tiyak na nasa kamay sila ng isa sa mga taong ito. Pagkatapos, isang alagad ang lumapit at lumuhad sa isang tuhod. Sir, Mr. Wasim, dumating na si James. Pinigilan na namin siya sa labas. Pero gusto niyang masigurado na ligtas si Thea. Matapos marinig iyon, lumingon si Kodge at tumingin sa taong nakaluhod sa lupa at sinabing, sige, naiintindihan ko. Hayaan mo na si Thea sa labas. Ang oras ng laban ay nananatiling pareho. Oo, tumalikod ang alagad at umalis. Sa huli ay sinabi ni Kodge, Sir, si James lang ang nakatalo sa isang Void Sect na disipulo. Bago hanapin ang 4 na seal, gusto naming kontrolin ang Earth. Dapat nating itatag ang ating reputasyon. Dinala ko ang asawa ni James sa Mount Bain para pilitin si James na magpakita ng sarili. Hindi sila handang respetuhin at sundan tayo hanggang sa lantaran at tapat nating talunin si James at ang bawat martial artist sa Earth. Ma'am, tumango ang matanda at sinabing, nagtitiwala ako sa iyong mga kakayahan. Bibigyan kita ng 10 taon ng oras. Hanapin ang 4 na selyo. Kasabay nito, ganap na kontrolin ang Earth. Kapag ang Earth ay ganap na pinag-isa, ito na ang oras para buksan ang selyo. Pagkasabi nun ay tumayo na siya.
May bakas ng katakawan sa kanyang ekspresyon. Sa hinaharap, ang mundo ay kabilang sa Void Sect. Ang pagbubukas ng selyo ay nagbibigay ng pagpapala ng mundo at isang magandang pagkakataon. Kodj, malaki ang pag-asa ko sa iyo. Hanggat nakolekta mo ang 4 na tataka at binubuksan ang selyo, matatanggap mo kaagad ang pagpapala ng lupa at langit at mabilis na lalago. Salamat sir. Parehong passionate ang ekspresyon ni Kodj. Alam niya ang tungkol sa selyo. Ang lupa ay tinatakan noong sinaunang panahon. Ang tinatakan ay ang espasyo ng Earth. Sa loob ng selyo ay ang Empyrean spiritual energy. Ang primordial energy ng Earth. Kapag nabuksan ang selyo, ang Empyrean spiritual energy ay sasabog at kumakalat mula sa Mount Bane hanggang sa buong Earth. Ang taong nagbukas ng selyo ay tatanggap ng regalo mula sa mundo. Wala nang masyadong oras na natitira. Nalungkot ang matanda. Kumalat na ang balita tungkol sa pagkalas ng selyo ng Earth. Kailangan nating mabilis na mahanap ang 4 na selyo at buksan ang selyo bago dumating ang ibang mga lahi. Kung hindi, iba, tao ang sasamantala sa ating pagkakataon. Opo, Ginoo, bilasan ko ang takbo. Sige, pwede ka nang umalis. Oo, tumalikod na si Kodj at umalis. Samantala, sa Mount Bane, sa labas ng ilang kahoy sa bahay, naghihintay si James. Sa likod niya ay ang pinakamalakas na martial artist sa Earth. Nandito silang lahat para saksihan ang excitement. Aside from that, they were hoping na matatalo ni James ang martial artist mula sa Void Sect. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming tao ang lumitaw. Ang ilang mga disipulo ng Void Sect ay lumalapit kasama ang isang magandang buntis na babae, James. Lumapit si Thea at napansin niya si James na nagniningning ang mukha. Mahabang hakbang din si James pasulong at hinawakan ang mga kamay ni Thea. With a concerned face, he asked, Thea, may nangyari ba sa'yo? Bakit posibleng mangyari? Nakangiting sabi ni Thea, with a contrite expression. James said, I'm sorry, hindi ako nanatili sa tabi mo. Kaya ikaw, pinigilan siya ni Thea sa oras at pinutol. Sinabing, sabi ko ayos lang ako. Maayos naman si Thea, at gamaan ang pakiramdam ni James. Si Thea, gayunpaman, ay nagsimula ng mabalisa. Honey, lalaban ka ba talaga sa Void Sect? Ma'am, tumango si James at sinabing, maraming bagay na hindi mo alam. Sa ngayon, dapat ka munang bumalik sa Kensington. Pagkatapos kong labanan ang Void Sect, babalik ako sa iyo at sasabihin ko sa iyo ang ilang mga bagay na natutunan ko ng detalyado. Ano ito? Hindi mo ba masasabi sa akin ngayon? Hindi ko kaya. Umiling si James. Ang mga bagay na ito ay masyadong kakaiba. Kung ngayon pa lang niya ito pinag-uusapan, magkakagulo at malamang na magulo ang mundo. Dapat ay lubusan siyang maghanda para dito. Kahit papaano, dapat niyang tiyakin na hindi magulo si Saul bago ang katapusan ng panahon. Dapat niyang tiyakin ang kaligtasan ni Solin. Kabanata 1840. Gusto ni James na bumalik muna si Thea sa Kensington dahil masyadong delikado dito. Gayunpaman, ayaw nang bumalik ni Thea. Hihintayin kita, honey. Kapag natalo mo na ang mga tao mula sa Void Sect, babalik ako sa Kensington kasama ka. Matapos itong pag-isipan, nagpasya si James na dahil nandito siya para bantayan si Thea, ayos lang na manatili siya. Sige, kasunod noon, naghintay si James doon ng ilang araw. Di nagtagal, araw na ng laban, gaya ng ipinangako. Magaganap ngayon ang laban ni James at ng Void Sect. Madaling araw tanghali,
Nakaupo si James sa posisyong lotus sa tuktok ng bundok ng Mount Bane. Sinisipsip niya ang Empyrean spiritual energy at ginagawa itong sarili niyang true energy. Nitong mga nakaraang araw, marami pang martial artist ang dumating sa Mount Bane. Ang kabuoang bilang ng mga tao, parehong bata at matanda, ay humigit kumulang 10,000. Ang 10 tao na ito ay ang pundasyon ng kasalukuyang sinaunang martial arts world. Ang araw ay unti-unting sumisikat. Huminto si James sa pagtatanim at tumayo mula sa lupa. Sa di kalayuan, may ilang simpleng kahoy na gusali. Sa sandaling iyon, 100 mga tao ang lumitaw sa harap ng mga kahoy na bahay. Nitong mga nakaraang araw, alam din ni James na wala masyadong disciples ng Void Sect. Sa kabuuan, wala pang 20 tao. Gayunpaman, ang 20 taong ito ay lubos na makapangyarihan. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa 9th stair ng Skyward Stairway. Mayroong kahit isang bilang ng mga tao na pumasok sa ranggo ng Half-Saint. Tungkol naman sa ika-9 na ranggo, kaunti lang ang alam ni James tungkol doon. Ang tanging bagay na maaari niyang tiyakin ay si Kodj ay isang 9th rank Grandmaster. Whoosh! Sa ilalim ng magbantay na tingin ng marami, isang lalaking may mahabang pilak na buhok at nakasuot ng gintong balabal ang lumundag at lumitaw sa gitna ng hangin sa harap ng kahoy na bahay. Lumipad siya sa himpapawid at tumingin kay James. Nasa tuktok ng bundok sa unahan. Napatingin din si James sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Kitang-kita ni James ang pang-aalipusta sa mga mata ni Kodj. Walang pakialam si Kodj sa kanya. James. Nagsimulang magsalita si Kodj. Umalangaw-ngaw ang boses sa buong lugar. Sa panahong ito, hinamon ng Void Sect ang mga sinaunang martial artist sa buong mundo. Maliban sa ilang 9th rank Grandmasters na hindi hinamon, halos lahat ng sinaunang martial artist sa mundo ay natalo. Ikaw lang ang taong nakatalo sa isang disipulo ng Void Sect. Inimbitahan kita na makipaglaban sa Mount Bane dahil gusto kong ipaalam sa iyo na ang pinakamakapangyarihang sekta sa mundong ito ay ang Void Sect. Bago natin simulan ang laban, hayaan mo akong linawin ang ilang mga bagay. Una, hindi ito tipikal na laban. Isa itong deathmatch. Sa panahon ng laban, mapapatay mo ako o papatayin kita. Bukod dyan, maaari kang umamin ng pagkatalo. Pagkatapos mong aminin ang iyong pagkatalo, ikaw ay magiging lingkod ko at gagawin ang aking utos. Umalangaw-ngaw mula sa langit ang boses ni Kodj. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng maraming martial artist. Nakasusuklam. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Thea. She snapped. Bakit ganito ang taong ito? Hindi ito ang sinabi niya noon. Sakto namang hinawakan ni Thomas si Thea at sinubukang hikayat. Thea, kalmado ka. Posibleng hindi matalo si James. Pero Sir Caden, ito ang Void Sect. Bakas sa mukha ni Thea ang pag-aalala. Humakbang din si Callan at sinabing, naniniwala din ako kay James. Baka hindi siya matalo. Nagsimula na ring mag-discuss ang ibang martial artists. Ang taong Kodj na ito ay ang senior na disipulo ng Void Sect. Ang iba pang mga disipulo ng Void Sect ay napakalakas na. Bilang nakatataas na disipulo, dapat ay napakalakas niya. Kung tama ang hula ko, si Kodj ay isang 9th rank Grandmaster. Sa ganoong pagtitiwala, dapat siya ay nasa ika-9 na ranggo. I wonder kung gaano kalakas si James ngayon. Patuloy kang manood at malalaman mo. Ilang tao ang nagsimulang mag-usap. Sa malayo, sa lugar ang Mount Thunder Sect ay. Sa kasalukuyan, ang pinuno ng Mount Thunder Sect ay si Simon, Grand Patriarch.
Sa tingin mo mananalo si James? Tanong ni Delaney. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Bahagyang umiling si Simon at sinabing, hindi ako sigurado. Gayunpaman, dahil naglakas loob si James na nagpakita, tiyak na tiwala siya sa kanyang mga kakayahan. Pagpasensyahan na natin at patuloy tayong manood.